Nag-e-exhibition ang rider na yan na walang suot na helmet habang bumabiyahe sa Zambales. Sa kuha ng cellphone video, tumatayo, tumatalon at humihiga pa ito. Nagawa pa niyang mag-shadow boxing. Mabilis na nag-viral ang video pero paalala ng mga pulis, bukod sa peligroso, ipinagbabawal ang ganitong exhibition sa kalsada. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa mga smuggled na karne ngayong magpapasko. Sa Quezon City, mahigit 1 toneladang undocumented na Peking duck ang nasabat. Ibinebenta raw yan online. Nag-aalala ang mga otoridad dahil baka may bird flu yan. May report si Katrina Son. Bandang poultry product. Mahigit 1 tonelada ng mga undocumented na Peking duck ang kinumpiska sa buy-bust operation ng National Meat Inspection Service. Online daw na ibinebenta ang mga ito, kaya nakipagnegosasyon sila sa online seller. Ang napagkasundo ang meet-up place sa isang palengke sa Project 6 sa Quezon City. Kanina umaga, yun, nag-commit sila na pwede na makipag-transact. Do na i-book namin siya kanina umaga na i-deliver ng tanghali. Aabot umano sa 300,000 pesos ang halaga ng mga Peking duck na galing daw sa China. Undocumented siya. So bawal na bawal ang lahat ng poultry products at saka baboy, lalo na't paggaling sa China. Kasi po may mga sakit pa na nandun sa kanila. 4 na kalalakihan ang pansamantalang dinetain ng mga otoridad para kuhanan ng statement. Isa, menor de edad. Kwento ng isa sa mga lalaki, napakiusapan lang siya na mag-drive. Ngayon lang ako inutusan kasi pinick up lang ako . Sabi naman ng isa pa na si alias Jerry, may nagaya sa kanya na gawin itong negosyo at pinangakuan siya ng 10 pesos sa kada kilong mabebenta niya. Pinipick up lang po namin yan sa truck lang po. Nag-online po kami. Online seller po kasi ko. Hindi rin daw niya kilala ang may-ari nito at kinukuha lang sa truck. Paalala naman ng mga otoridad, huwag itong tangkilikin. Iniiwasan natin na tamaan ang local industry natin and kung ang pag-uusapan yung sa sakit na hayop. Then sa sakit naman, pwede na makahawa sa tao, zoonotic diseases. So yung bird flu nakakahawa sa tao. So iyon po ang delikado. Dadalhin sa destruction facility ang mga nasabat na Peking duck para di na mapakinabangan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang Noche Buena items tulad ng hamon ang magmamahal na. Asahan na ngayong taon 4 to 6 pesos na mas mataas ang presyo ng holiday ham, pear-shaped ham at American ham kumpara noong 2022. Sa manok naman, bagamat bagsak presyo ang farm gate price, doble ang presyo ng bentahan nito sa mga pamilihan. Pati ilang canned meat manufacturer humihirit ng hanggang 2 pesos and 50 centavos na taas presyo. Maglalabas daw ng price guide ang DTI sa mga susunod na linggo. Nakaambaring magtaas presyo ang diesel at gasolina sa susunod na linggo. Ayon sa isang oil industry source, posibleng mahigit piso ang price hike sa kada litro ng diesel. Aabot naman ng piso ang inaasahang taas presyo sa gasolina. Base yan sa 4-day trading, ibig sabihin hindi pa kasama ang presyohan sa merkado ngayong araw. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, inaasahan ang oil price hike dahil sa mataas na demand at ang epekto ng Israel-Hamas war. Nakauwi na mula Oman ang ina ng nasawing criminology student na si Adrin Leri Bravante. At sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang labi ng anak. Hindi lubos maisip ni Cheryl Bravante kung paano tinapos ng hazing ang buhay at pangarap ng anak. Doble ang sakit dahil si Aldrin ang ikalawang anak niyang ililibing matapos masawi sa aksidente ang panganay nila nitong Agosto. Pakiusap ng pamilya ni Aldrin sa mga sumukong suspect, sabihin lahat ang nalalaman at sana raw makonsensya ang mga hindi pa nahuhuli. Nagbigay ng OWA ng tulong pinansyal at nag-aalok din ng scholarship para sa isang kapatid ni Aldrin. Nanawagan si Pangulong Marcos sa Gulf Cooperation Council o GCC at ASEAN na magtulungan para matiyak ang kapayapaan sa South China Sea at Arabian Sea.
Nasa Riyadh, Saudi Arabia ang Pangulo para sa 2023 ASEAN-GCC Summit. Ipinaabot din ng Pangulo ang kanyang pagkabahala sa gulo sa pagitan ng Israel at Gaza. Nananawagan siya sa lahat ng may kinalaman dito na isulong ang mapayapang pag-uusap. Nagkausap din ang Pangulo at ang Crown Prince ng Kuwait tungkol sa labor relations ng dalawang bansa. May deployment ban ngayon sa mga bagong OFW pa Kuwait. Sa pakikipagpulong naman ng Pangulo sa Saudi businessmen, mahigit $4 billion na halaga ng investment agreements ang pinirmahan. Ayon yan sa Presidential Communications Office. Balik bansa ngayong araw ang ikalawang batch ng mga Pilipino na naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Nakaligtas man, matinding trauma ang iniwan ng kanilang naranasan. May report si Ian Cruz. Sa gitna ng gabi, pinatunog ang sirena sa Tel Aviv, Israel, hudyat ng paparating na raket. Ang raket na pakawala ng grupong Hamas, hinaharang ng Iron Dome ng Israel. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsabog. Tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng Hamas ng mga raket mula nang simula ng Israel ang airstrike sa Gaza. Tugon ito ng Israel sa pag-atake ng Hamas noong October 7. Sa video na kuha noong araw na iyon, kita ang pagsalakay at pamamaril ng Hamas sa isang music festival sa southern Israel. Nasa 260 ang nasawi sa festival habang marami ang hinostage. Sa kibbutz near Oz, sariwa pa ang bakas ng karahasan noong araw na iyon. Ang ganitong tagpo, nag-iwan ng malalim na trauma sa 18 OFW na nagbalik bansa ngayong araw. Every time po na tumitunog po yung sirena po, tumatakbo na po ako sa bomb shelter. Napapaluwa ka na lang po, gano'n. Niisip mo po talaga yung pamilya mong iiwanan. Hindi po kami mapalagay, natatakot pa rin po kami na baka po may hindi po masalo ng Iron Dome. Ganun po. Tapos ang isa pang po kinatatakutan namin ay yung mga terorista na nakapasok sa loob ng bansa. Sa 18 OFW na dumating, 14 ang caregivers at 4 naman ang nagtatrabaho sa hotel sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, 8 sa 18 balikbayan humiling ng medikal na atensyon. Takot sila. Yung isa nga doon sinabi niya na may marinig lang siyang parang sumabog or nalaglag na gamit na titrigger. No? Makakatanggap ang mga nirepatriate ng financial assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Si Maylene nakabilang sa first batch ng mga nirepatriate mula Israel nakaligtas matapos magtago sa bomb shelter noong umatake ang Hamas. Sinusunog na yung bahay namin. Yung barilan. Walang hinto, sir. Nakakatakot talaga. May sumusubok para raw pumasok sa bomb shelter nilang mag-amo. Kung mga anak, sabi ko magmahalan kayo. Mahal na mahal kayo ni Mama. Doon sa asawa ko naman, sabi ko, ingatan mo yung mga anak natin. Mahal na mahal kita. Ayon kay Israel Ambassador Ilan Flas, mag-aabot ang kanilang bansa ng tulong pinansyal sa mga naulila ng 4 na nasawing Pinoy sa Israel. Tiniyak din niya ang kaligtasan ng nasa 30,000 na Pilipino sa Israel. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang araw nang naghihintay sa pagbubukas ng border patungong Egypt ang daan-daang nais makatakas sa giyera sa Gaza. Kabilang dyan ang isang Pilipinang nagkwento sa peligro sa kanilang buhay dahil sa sunod-sunod na pambobomba. May report si Rafi Tima. Libo-libo na ang patay at sugatan. Oras naman ang hinahabol para sa gipin ang mga batang Palestinong na-trap sa mga debris. Sunod-sunod din ang mga isinusugod sa ospital. Halos 2 linggo na ang bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Ayon sa organisasyong Doctors Without Borders, hindi na magkataugaga ang mga medical staff sa Gaza sa dami ng mga pasyente. Pahirap pang mababang supply ng pagkain at tubig. Mahigit 100 Pinoy ang nag-aabang sa Rafah Crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt para makalikas. Kabilang ang Pinay na si Diana na may asawang Palestino. Inabutan nilang puno ng mga tao ang border. Kaya't naghintay muna sila sa bahay ng kamag-anak ng asawa, malapit lang doon. Pero noong isang gabi, isang bomba ang bumagsak malapit sa kanilang tinutuluyan. Mama ko po, gusto ko lang sabihin na kung ano po mangyari sa akin dito, yun na po yung destiny ko. Pero
malaman po ng mama ko na lumalaban po kami hanggat kaya po namin. Hindi literal na paglaban sa kaaway ang tinutukoy ni Diana kundi paglaban para sa kaligtasan at karapatang mabuhay. Ayon sa ating embahada sa Jordan, sarado pa rin ang Rafah border na nag-iisang madaraanan para makalabas ng Gaza. Mula noong Biyernes, nakapila na ang mga truck na puno ng ayuda sa Egypt side ng Rafah crossing. Pero sabi ng Egypt, papayag lang silang buksan ang border kung magkakaroon ng ceasefire o tigil putukan. I think it's important to say we're not talking about a ceasefire. We have to understand that we are in a war. In a war, you have to understand that it is difficult to have sort of ceasefires. Hindi raw sila tutol sa pagpasok ng tulong sa Gaza, pero may kondisyon. It's important to try to get a humanitarian corridor, as long as, of course, as I said before, it doesn't give any opportunities for the Hamas to get more supplies and to get again stronger. Until now, we're still supplying some of the water supply and the water needs for Gaza, even now. Matapos ang sunod-sunod na cyber attack sa ilang ahensya ng gobyerno, tinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Damangahas interviews ang mga hakbang para ito'y maiwasan. Pag sinabing may investigation ng isang hacking or ransomware attack, ano ho yung ginagawa? Para lang in general. Kasi at saka ano yung yugto ng investigation at gaano katagal? Okay, kung yung extent ng investigation would depend kung ano yung nawala or ano yung hinahanap. Okay. So usually, ang hinahanap natin pag nag-iimbestiga tayo, syempre kung saan pinasok, saan yung vulnerabilities. Yun nga yung penetration testing yun. Kung saan nagkamali. Sa tao ba? Because of, naka-access or something? Sa system ba? O yung mga insider na nagbigay na, those are the things na kailangan. Kasi ano naman yan sa mga IT, alam nila yan. Pagkatapos malaman na dito pala pumasok, ito yung vulnerability. Ano po yung next steps? Well, you have to secure that. I-bridge pa yung gap na yon. Okay. So kung, let's say, isa pang na very basic na hindi natin pinag-uusapan, which is actually one source na pwede naging vulnerable yung system mo. Yung mga tao natin, yung mga employees natin, they should be trained to distinguish phishing attacks. Right. Lalo na yung mga government websites, ang daming nagpapadala dyan ng mga kung ano-ano. And pag hindi trained, ang empleyado mo nag-click ng link kung ano-anong pinadala dyan, na curious, akala ganun lang. Ayan, nung pala, yun yung naging way para nakapasok si malware or si virus, gawin natin simple, si virus na inatake na yung buong laman ng PC mo, subsequently leading to all the data being stolen. It is high time for us now to invest in cybersecurity kasi hindi na siya thing of the past, present and future. So, kailangan natin mag-adapt. Addition sa concert scene ang muling pagbisita ni Ed Sheeran sa bansa. Subtracted na ang paghihintay ng fans pero hindi divided ang fan dahil special guest ang English singer na si Callum Scott. Multiplied pa ang excitement dahil this coming March 9, 2024 na yan. Halos 17 million views na ang video ng Korean superstar na si Jungkook sa TikTok. Ang mga ARMY na surpresa sa shirtless JK habang sinasayaw ang dance challenge. Kung too much yan. Too Much Envy is really here. Ang bagong track ng coolest collab ni na Jungkook, The Kid Laroi, at Central C. From soulful singing to rap, soothing ang smooth hip-hop song at ipinakita ng tatlo ang variation sa range nila sa pagkanta.
Flor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinakip ang isang vlogger at 7 iba pa habang naka-livestream ang illegal nilang paraffol ng mga sasakyan. May spot report si Marisol Abduraman. At kamay lang po, baby. At kamay lang po, please. Inaresto ang isang vlogger at 7 niyang kasama habang nagpaparaffle ng mga sasakyan online. Ayon sa mga pulis, walang permit mula sa PAGCOR ang online raffle. Pag wala silang permit, wala rin kayong assurance. Kinumpiska ang iba't ibang gadgets at gamit sa pag-raffle. Sinampan sila ng reklamong illegal gambling. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga suspect, pero ibininyahe na sila papuntang Camp Crame. Naputulan ng binti at sugatan ang isang lalaki matapos sumabog ang umano'y pagawaan ng mga paputok sa Batangas. Ang pinangyarihan ng pagsabog nagkapira-piraso. Ayon sa mga otoridad, pulbura ng paputok ang pinagmula ng pagsabog. Mag-isa lang daw ang biktima sa lugar na mangyari ang insidente. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ng biktima. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Painit na ng painit ang labanan sa men's basketball ng NCAA Season 99. Dikit ang laban ng De La Salle College of St. Benilde at Emilio Aguinaldo College, pero nanaig ang EAC General sa score na 78-76. Nilamangan naman ng San Beda Red Lions ng mahigit 20 puntos. Ang San Sebastian Golden Stag 76-53. Sa latest team standings, nangunguna pa rin ang Mapua Cardinals. Sunod ang San Beda Red Lions. Bukas ng umaga, maglalaban ang Mapua Cardinals at Perpetual Altas. Susundan niyan ang laban ng Arellano Chiefs kontra JRU Heavy Bombers sa hapon. Mapapanood ang laro live sa GTV. Naka-livestream din po yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Susunod, sulit ang 14 years na paghihintay ng isang fan para makalapit kay Lee Min-ho. Basta kanilang meet-up, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na mayakap ang idolo na inspirasyon niya maging sa life goals niya. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Pinapili si Lee Min-ho ng 3 sticky notes. Tapos yung una niya pong pinili is yung picture. Kasi ako lang po yung naglagay nung grad pic. Sa Grand Draw, grad pic ang nanalo. Kaya itong si Crystal Jane de la Cruz nagka-chance to meet Korean superstar Lee Min-ho up close. I'm a fan since 2009. Fan! 2009! I love you! Sa mismong stage ng fan meet ng OG Opa, nayakap at nakausap ni Crystal ang idolo. 14 years lang naman siyang pumipila dahil 2009 pa lang, humanga na siya sa aktor. Present siya sa lahat ng events, kabilang ang unang pagbisita ni Lee Min-ho sa bansa noong 2012. So after 14 years, na-fulfill ko na yung fangirl heart ko. Pero ang fulfillment ni Crystal na talagang na-impluwensya ng Korean Idol, ang pagtatapos niya sa pag-aaral dahil si Lee Min-ho naging motivation daw niya para makagraduate at makapasa sa boards. Bago ako bumaba, nagsabi ako sa kanya ng Korean words na upat siyongmal charang surowo, which means I'm so proud of you. Tapos yun, binigyan niya ako ng appear. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi tumatanda si Lee Min-ho. Sabi ko na may sasabihin. Hindi, wala lang. Hindi lang tumatanda si Lee Min-ho. Gwapo pa rin, no? Oo nga. Ano kaya soap niyan? Extra na tayo. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para ho sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Mark Salazar mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.